Sang-ayon sa Isaiah 59:1 and 2, ang Diyos daw ay hindi bingi para hindi marinig ang ating mga panalangin. Sabi niyan, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maiksi para hindi tayo maabot at tayo ay iligtas. Ni hindi man mahina ang kanyang pakinig para hindi tayo marinig. Ang totoo nga, kasama na natin ang Diyos. Di ba? Tayong mga mananampalataya bilang katawan ni Kristo, tayo rin ng templo. Doon sa ating pag-aaral, sana doon sa ating mga pinag-aaral tayo ang templo, habang talagang ikaw ay nakatutok sa pag-aaral ng Bible at laging nagbabasa, totoo nga, kailangan nga maging familiar sa atin ang Bible eh. Diyan manggagaling yung unawa na ang bawat mananampalataya ay nagiging malinaw sa kanya. Lahat ng mga propesiya, yung mga hula sa Bible ay fulfilled na, naganap na with historical support. Ano po? Although fulfilled na yan, especially yung para sa bansang Israel that time, hindi po natin dapat malimutan na ang Israel of God, yung temple of God, o yung tinutukoy sa Bible na new heaven and new earth, tayo yung mga believers. Ang tanong ko nga last Wednesday, ano yung epekto nito sa inyong buhay pananampalataya? May epekto ito kasi i-apply mo kung ano yung revelation ng salita ng Diyos na ating napag-aaralan. Nababago yung pananaw mo, nababago yung dati mong isipan na kung ano yung dating pagkaunawa natin, nababago yun. Kaya magkakaroon ka ng tinatawag na pagtitiwala doon sa katotohanan noong ating natutuklasan sa Bible. Lahat ng taong na kay Kristo, although ang unang tinutukoy ng Bible ay yung mga first century believers, yung mga Hudyo, pero tandaan po natin maraming sinasabi ang Bible na pwedeng i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, yung pag ikaw ay nananalangin, magkakaroon ka ngayon ng paniniwala, kaisipan na lagi kang naririnig ng Diyos. Why? Kasi sa gospel, maliwanag doon sa Isaiah, doon sa Old Testament, pag tinuloy natin nga, hindi maiksi ang kamay, hindi siya bingi, para hindi marinig ang ating panalangin. Ano sabi ng verse 2? Ano ba yung nagiging nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos kung bakit hindi siya marinig at bakit parang maiksi ang kanyang kamay? Sabi dito, ang inyong mga kasalanan, una sa mga Hudyo, ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha upang siya'y huwag makinig. So meaning, noon, that time, ang hadlang iyong kasalanan. Di ba? Napahiwalay ang tao, una ang mga Hudyo, sa Diyos. Pero ngayon, napag-unawa natin na sa gospel, tapos na yung bisa ng kasalanan. Yeah? Marami tayong natutuklasan. So, ibig sabihin, yung dati nating pag-iisip na baka hindi marinig ng Diyos yung aking panalangin kasi unang-una hindi natin siya nakikita. Di ba? Kaya baka hindi marinig ng Diyos yung ating panalangin. Pero ngayon, wala na yung kasalanan na nagiging hadlang dahil ino-honor natin at in-honor ng Diyos na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat sumampalataya, sila'y malaya na sa kasalanan. Wala nang bisa ang kasalanan. Ano-ano yung mga pakinabang nung pag-aaral natin sa Ebanghelyo ni Kristo? Tapos na yung kautusan. Ang kautusan ang siyang nagbigay ng power doon sa sin in the flesh. Mamaya, lalo natin mauunawaan ito. Kaya po gusto ko rin talagang mabalik-balikan niyang liwanag at detalye nung bisa ng Ebanghelyo. Sabi ng iba, paulit-ulit lang. Hindi lalo mong makita yung liwanag, lalo mong makikita yung ganda ng meron ka na kay Kristo. At yun ang magbabago ng iyong pag-iisip. Kaya nga mayroong renewal of the mind. Magbago kayo ng inyong pag-iisip. At huwag nang kayong umayon sa takbo ng pag-iisip ng mundong ito. Una, in that time, yung mundo ng pag-iisip nila ay nasa ilalim pa ng kautusan. Di ba? Tayo namang mga hentil, wala naman talaga tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pero naapektuhan tayo ng religious belief
na yung kautusan, ibinilang natin ang ating mga sarili doon, di ba? Mula sa ating dating paniniwala. Kaya, habang tumatagal na talagang nag-aaral ka, lumalaya yung isipan. Di ba sabi ng ng John 8, 31 and 32, tingnan ninyo yun. Sabi ng una sa mga Hudyo, sinabi niya to. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, kayo nga yung aking mga alagad ko o mga tagasunod, at inyong makikilala ang katotohanan. Sinong hindi may gusto ng katotohanan, di ba? Ayaw nating mabuhay sa fake news, ayaw nating mabuhay sa kasinungalingan. Ang hirap kaya na nabubuhay sa kasinungalingan. Pero ang salita ng Diyos, ang nagbibigay ng tunay ng information ng katotohanan. Sabi niya, at ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa inyo. Saan? Doon sa dati mong isipang mali. Doon sa dati mong isipan na pinaniniwalaan mo, yung pala ay religious system lang. Pero ngayon, nakapokus tayo sa Bible, kung talagang tayo na kay Kristo, tayo mga mananampalataya, lahat ng taong na kay Kristo talaga ay andun yung pagbabago ng kaisipan, changing of mind. Paano ang pagbabago ng pag-iisip, hindi po nga yung nakapokus doon sa ugali agad, sa ugali. Yun ang dati nating, di ba, naunawaan na ang pagbabago ng pag-iisip ay yung mga maling ugali. Hindi. Maling paniniwala. Maling mindset ng pagkakilala patungkol sa kaisipan ng Diyos. Di ba? So yun yung maganda kung bakit yung journey ng pag-aaral ay napakahalaga. Ang sabi rito, dapat malaman natin yung laman ng Bible dahil kung hindi ma-receive natin ang mismong ikaw ang nag-aaral, ano mangyayari? Lahat ng paniniwala mo, second hand. Alam niyo yung second hand? Hindi mo talagang ikaw ang nakakita. Di ba? Second hand, parang kwento na lang sa'yo. Although totoo yung sinasabi ng preacher nung nag-share, nung nagkukwento sa'yo, pero siya yung nakatuklas noon live na napanood niya or mismo siya nakakita. Fresh, no, hindi second hand. Kaya iba pa rin yung nagbabasa ka, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, hindi lamang doon sa sinasabi ng tagapagturo. Kaya nga mas maganda nga habang ikaw ay nakikinig, nagre-record ka, tapos tatama ba yung sinabi niya? Para hindi second hand ang paniniwala mo. Hindi ka lamang dumipende doon sa sinabi ng tao. Kalimitan sa atin ng araw, gano'n ang nangyari. Kung ano yung sinabi, kung ano yung kinuwento, pinaniwalaan natin. Pero iba yung mismong ikaw ang nagre-research at nag-aaral. Hindi second hand. Kung hindi original. Ano salita doon? Original ba yun? No? Kasi ikaw mismo ang nakatuklas, nababasa mo sa Bible. So yun po. Kaya bakit po napakahalaga no? Kasi kalimitan ng ating nakasanayan, yung narinig natin yung mga devotional, yung mga message lang for 15 minutes, 30 minutes na pag ikaw ay may problema, pag meron kang pasanin, di ba? Diba? Puro ano yun lang yun, no? Emotional lang ang nagiging focus ng nakakatulong naman, pero hindi yung knowledge talaga. Hindi talaga yung paglago sa pagkaunawa at pagkakilala kay Kristo. Tandaan ninyo, sabi ng John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ano raw ang buhay na walang hanggan? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Dapat ang bawat isa sa atin makilala talaga ang Diyos sa tunay na paraan. At siya na yung sinugo sa makatbagay si Jesucristo. Ang linaw po niya, no, na ang buhay na walang hanggan nanggagaling hindi sa dahil doon sa bait mo. Di, ang buhay na walang hanggan, pangalawang na lang bagay yon. Siyempre, babait ka dahil maaapektuhan ka nung ganda nung pagkaunawa mo sa ginawa ng Diyos. Pero ang tunay na buhay na walang hanggan, yung pagkakilala sa Diyos. At ang nagpapakilala sa Diyos, walang iba kung hindi ang Bible. Kaya ganoon ka-importante siya na mag-aral ka. Kung mayroong mga bagay na tayo ay pinahahalagahan, inuuna natin, binibigyan natin ng oras at panahon,
di lalo na itong pagkakilala sa Diyos, di ba? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ang Diyos na tunay at ang kanyang sinugo. Yun lang naman ang pinaka-focus Ang Diyos at ang kanyang isinugo. Sino yon? Si Jesus. Kasi ang kanyang isinugo na si Jesus, yun ang nagpakilala. At yun yung kanyang pinaka-ultimatum na blessing. At alam natin, Ephesians 1, 4, and 5, na before the foundation of the earth, yun na yung itidalaga. Panukala ng Diyos para ang lahat ay maging banal at walang dungis, para ang lahat ay makaranas ng paghuhupkop ng pagiging anak. Di ba? Sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ni Kristo. Ang daming mga talata po nun na nagpapatunay na kapag binabasa mo ang Bible, magiging malinaw sa iyo. Mauunawaan mo. Pag nababasa mo, ikaw ang nakakasaksi. Oo nga, nakasulat. Nalala ko sabi, ang lahat ng bagay nga sa lupang ito, kailangan nakasulat. Patunayan mo na yung lupang yan ay iyo nakasulat. Pero kang kasulatan. Patunayan mo na ang birthday mo talaga at ang age mo talaga ay ito, meron kang kasulatan. Di ba? Puro naka-record yan. Patunayan mo na yung sasakyan na yan ay nasa iyo. Meron kang kasulatan kung ikaw ang may-ari niyan. Ay di lalo na sa pananampalataya kung bakit niloob ng Diyos na ito'y nakasulat para doon mo mapagtibay na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi yung parang nakikisali ka lang at, anak na ako ng Diyos kasi yun ang turo. Hindi. Nasasaksiyan mo sa kasulatan. Yan yung napakaganda. Hindi yung sumisimba ka lang, ang dami nga ninyo sumisimba, pero hindi maliwanag ang katotohanan. Di ba? Kaya, ang sabi dyan, doon sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, hindi lamang tayo emotional. Marami bang emotional? Yes. Umiiyak. Totoo naman sa kanyang pag-iyak. Sincero siya. Romans chapter 3 verse 10, ito yung ikinalungkot ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa Hudyo, sapagkat sa hindi nila pagkaalam. Pasinin niyo yan, yung pagkaalam, yung knowledge, napaka-importante, yung knowing. Di ba? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng ng katwiran ng Diyos, ano naging problema? Meron silang, sabi dyan, pagsusumakit, meron sila. At sa pagsusumakit na maitayo nila ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Meron silang pagsusumakit Sincero sila. Kaya lang, yung hindi pagkaalam ng katwiran ng Diyos, nalungkot si Apostol Pablo. Tingnan natin yung verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin, yung mga Hudyo na nanatili pa rin sa kautusan, samantalang sa katwiran ng Diyos, si Kristo yung tumapos ng kautusan. Christ is the end of the law for righteousness. Ang kanilang pagiging matuwid, yung sumunod pa rin sa kautusan. At si Kristo ay inire-reject nila. Pero sila ay mayroong pagsusumakit. Yung iba nga, handang pumatay para lamang ipagtanggol yung kautusan. O di ba, ganoon sila kasinsero? Kasi iniisip nila, yun ay sa Diyos sapagkat ibinigay ng Diyos. Pero hindi nila alam yung pamamaraan ng Diyos. So, yun po yung danger yung hindi alam. Yung hindi nauunawaan. Mayroong pagsusumakit. Sapat ba yung umiiyak ka lang? Sapat ba yung lumuluha ka lang? Totoo na talagang tao sa puso mo. Pero kung yung knowledge mo, pagkaalam ay kapos, yun yung danger. Bakit? Sabi ng John 8:32, you shall know the truth. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Saan? Doon sa iyong maling kaisipan, mauunawaan mo na pinalaya na talaga tayo ng Diyos sa kasalanan, tapos na ang bisa ng kasalanan. Kapag hindi ka nag-aaral, hindi mo malalaman. So yun yung kaligayahan natin, kagalakan natin, na handa tayo talagang mag-aral ng katotohanan. Bakit? Mayroong 3 bagay na dapat ating ikonsidera. Bakit? Ang sabi dyan, para sa katotohanan o para sa pananampalataya, unang-una, dapat talaga totoo yung pinaniniwalaan mo. Saan nanggagaling? Dapat nanggagaling sa katotohanan. Hindi yung sabi lang, nakalakihan ko lang, nakagisnan ko lang. Iba pa rin yung kahalagahan ng nakasulat, nasusulat.
talagang binibigyan mo ng mataas na authority. So dapat yung pinaniniwalaan natin, meron ka talagang pinanggagalingang kinasisiguraduhang totoo yun. Facts. Di ba? Meron ka bang talagang katotohanang pinaghuhugutan? Pinanggagalingan ng iyong pananampalataya. Kaya ka masasabing ikaw ay believer na nanampalataya sa Diyos. Hindi yung naniniwala naman ako sa Diyos eh. Paano ka naniwala sa Diyos? Dapat merong katotohanan. Ano yon? Yung Bible. Yung salita ng Diyos. Diba? Diba pinag-aralan natin, pakabanalin mo sila sa katotohanan, John 17:7 kung di ako nagkakamali, sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Diba? Sumunod, kung ang iyong pinaniniwalaan o pananampalataya ay galing sa katotohanan, galing sa Bible, and then, yun din ang susunod na magiging iyong kaya maapektuhan ng iyong feelings. Saka pa yan, papasok yan yung senses mo. Maapektuhan yan. Yung feelings mo, hindi yung basta maligaya ka lang, saan nang galing yon? Hindi dun sa katotohanan eh. Diba? Kaya ka maligaya, nasisiguro mo na ligtas ka, anak ka ng Diyos, at nakapaloob ka sa katawan ni Kristo, sa templo ni Kristo, nakapaloob ka doon sa new heaven and new earth, ikaw ang templo ng Espiritu Santo. Kasi malinaw sa iyo na galing yan saan? Wala nang iba, nakasulat yan eh. Pinreserve nga ng Diyos. Ang salita niya ay iningatan niya magpakailanman. Para sa bawat generation na nabubuhay sa lupang ito, yun ang magiging batayan ng paniniwala. Di ba? Napakapalad natin na nagkaroon tayo ng journey talaga ng pag-aaral ayon sa salita ng Diyos. Doon sa feelings mo, doon din magmumula yung tamang pananampalataya. Kasi Romans 10:17, ano sabi ng Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Ang linaw niyan. Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ano yung salita ni Kristo? Yung doctrine ni Christ, yun yung gospel of Christ. Kaya, yun nga po yung sinasabi ko na kailangan lang lahat kasi nung paniniwalaan natin, yung new heaven, new earth, yung new creation, nanggaling yan sa gospel. Kaya pag naging very common sa isipan mo, maging maliwanag sa iyo ang gospel, hindi ka na maliligaw. Hindi ka basta-basta madadaya. Kasi lahat yan connected. At ito nga yung ating papaksain ngayong umaga. Yung tinatawag na saan nagbuhat at paano masasabi na tayo ay new creature sa isang believer na ikaw ay bago ng nilalang, tayo ay bago ng nilalang. Saan manggaling yan? Sa gospel. Anong bahagi ng gospel ang pinanggalingan ng ating masasabi natin na tayo ay nasa bagong pagkalikha? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya't kung ang sino man ay nakikiristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay, lumipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Pag titingin ka sa physical, wala naman nagbago. Diba? Pero pag tumingin ka sa gospel, sa liwanag ng gospel, makikita mo kung ano yung binago. Saan ang galing? Malaki ang role sa isang mananampalataya ng pagkaunawa about sa gospel of Christ ay yung tinatawag po na, ano nga po ba yung kung kayo po ay nagkakaroon na ng pagkaunawa sa gospel, ano ba ang nakapaloob talaga sa mabuting balita ni Kristo? Na ang Panginoong Jesucristo ay napako, di ba? And then, namatay, buried o inilibing. Tandaan niyo yan, magiging familiar sa atin yan. Diyan nakapokus yung gospel at yung resurrection o pagkabuhay na maguli.
saang parte ng proseso na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang pinanggalingan ng tayo ay bago ng nilalang. Marami hindi na nauunawaan ano ang nagkaloob o saan nanggaling yung ating pagiging bagong nilikha. Ano po? Yan po ay galing sa pakikinig at pagtanggap natin sa Ebanghelyo habang ating pinaniniwalaan. Pero ang nakalulungkot, di ba, although marami nakikinig ng si Jesus ay namatay, namatay ay tinilibing, pero yung kaligtasan nawawala. Nagkakaroon pa rin ng tinatawag na losing salvation. Pag nagkakaroon ng losing salvation, ibig sabihin, mahuna yung ginawa ni Kristo na tinarbaho niya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi nawawala pa rin ang kaligtasan. Yun yung malaking issue. Debate. Diba? Bakit? Kapag ini-entertain yung losing salvation, na kapag nakagawa ka ng kasalanan, mapapahamak ka na naman. Mawawala ka na naman. Para bagang, nung ikaw ay naniwala sa gospel, pumasok ka sa salvation. Pero pag ikaw ay Kristiyanong nabubuhay sa lupa at nakagawa ka ng pagkakamali, wala ka na naman sa salvation. Nasa kadiliman ka na naman. Kaya tinuturo, kailangan magsisi ka. Pag nagsisi ka, balik ka na naman sa kaligtasan. Tapos pag nakagawa ka na naman ng kasalanan, wala ka na naman sa kaligtasan. Di ba nakakatakot? Tandaan niyo ba yung paksa ni Brother Ray na yung sa Timothy? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Kung hindi sound mind, sabihin, confidence ka. Dahil hindi naman ikaw ang gumawa ng kaligtasan. Ang gumawa ng kaligtasan, alam natin, si Kristo. Kaya napaka-importante na maliwanag sa atin. At kung ikaw ay bago ng nilalang, at pagkatapos kung gano'n ang salvation na nawawala, kung ikaw ay bago ng nilalang, ay di mawawala yung pagkabago mong nilalang, babalik ka na naman sa lumang pagkatao. Di ba? Confusing, di ba? Napaka-gulo. At ang nangyayari, bumabalik ka na naman sa pagkaganon, bumabalik ka sa mga kautusan, sa mga programa na ginagawa mo na naman yung kautusan na magiging standard ng buhay mo. At ang nangyayari, nai-ignore mo o nababaliwala mo yung biyaya, yung ginawa ni Kristo. Nababaliwala. Kasi nawawala ng bisa eh. Di ba? Kaya napaka-importante na maging maliwanag sa pagkaunawa natin ayon sa kasulatan yung ating pinaniniwalaan. Kasi kung maniniwala lang kayo dahil sinabi ko, hindi matibay eh. Pero kung nakikita ninyo sa kasulatan na yun talaga ang bisa ng ginawa ni Jesus, meron kang panatag. Kung ang isang tao na inaakusahan na hindi mo pag-aari ang lupa na yan, pero kahit paano sabihin ninyo, original at ang talagang ang kasulatan ko, yung titulo ko ay nasa aking pangalan, kampante ka, hindi ka matatakot. Although may mga threat na baka ganito mangyari, kukuhanin niya, hindi, meron akong katibayan. Ganon din yung Bible. Na pag ikaw ang nakakaunawa, nakasulat, kampante ka, hindi ka matatangay noong sasabihin kahit ano pang mga buladas at magagandang pananalita. Ang sabihin, kung malinaw sa iyong isipan na nakasulat at nababasa mo at napag-unaawa mo na yun ang sinasabi ng Biblia, I don't care. Kung marami pa ang nagsasabi ng ganon-ganon, mag-stand ako sa katotohanan nung sinasabi ng kasulatan. Ikaw, kahit nag-iisa ka, ayon sa naunawa mo at sinasabi ng kapahayagan ng salita ng Diyos, matatag ka. You have a sound mind. Hindi ka matatakot sa sinasabi ng marami. Kung bakit tayo hindi yung basta attend ka lang ng attend at ganun na lang. Diba? Yun ang kagandahan na meron tayo ngayon sa pag-aaral na dapat hindi second hand yung pagkaunawa mo. Ikaw mismo ang nakakaalam at nababasa mo at nakikita mo.
Kapag ikaw ay bago ng nilalang, ano pinanggalingan yan? Dito po yan. Doon sa resurrection. Doon sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay naging new creature. Di ba? Nauunawaan natin at nagiging maliwanag sa atin na ang creation ng new man, yun yung ating inward man. Ito kasi yun sa pag-aaral natin, di ba? Na ang isang mananampalataya, after the cross, yung kanyang inward man, yun yung dating patay. Balikan mo lang yung gospel. Doon ka lang pumokos. Yung dating patay na espiritu, ano ba ang pinanggalingan ng kamatayan ng ating espiritu? Di ba yung pagbagsak ni Adam and Eve? Di ba? Naghari ang kamatayan. Nung sinabi ng Diyos na sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo, yung ipinagbabawal, at ang talagang namatay doon ay ang inward man. Hindi po yung physical. Sabi rito, di ba? Tingnan nga muna natin yung John 6, di ba 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Di ba? Behold, all things pass away. Yung dating lumang pagkatao niya, lumipas na. Tingnan nga natin yung John 6:28-29. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Kasi maraming sumusunod kay Jesus that time dahil lamang sa physical benefits. Gumawa nagmultiply ng bread at saka ng fish si Jesus. After niyan, kapangyayari lang. Maraming sumunod kay Jesus. Di ba? At ang sabi ni Jesus, sumusunod naman kayo sa akin dahil lamang sa pagkain na papanis at nasisira. Sumunod kayo sa akin, hindi dahil sa pagkain na papanis at nasisira. Although ginawa niya yon, ang purpose niya ay maunawaan nila yung kaharian ng Diyos, hindi na physical. Hindi na para sa panlabas, outward. Kung hindi para sa inward, na yun ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Dahil ang problema kasi ng tao ay hindi na sa physical. Ang dala-dala na ni Jesus, spiritual. Di ba? You must be born again. Hindi na unawaan ni Nicodemus na ang isisilang na muli para makita nila ang kaharian ng Diyos ay yung espiritu sapagkat ang ipinanganak sa laman, sa laman. Pag sinabing sa laman, ito yon outward. At ang ipinanganak sa espiritu, ito yon inside, inward, sa espiritu. So dalawa ang pagkatao ng isang talagang totoong born again. Nung siya'y na born again, naging dalawa ang pagkatao niya. Nabuhay kasi yung yung inward man. Di ba? Yun yung binuhay na maguli. Matandaan natin na before na magkasala, si Eva at si Adan, ang sabi ni Apostol Paul, Romans 7:9, noong isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. Nung wala pa yung law, nabubuhay siya, walang kautusan. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapat nang dumating ang utos, muling nabuhay ang kasalanan. So yung sin in the flesh, dito sa outward man yon, nananahan yung sa flesh, yung sin as a noun. Yung sin in the flesh, ano sabi? Revive, nabuhay. Huwag niyo kakalimutan yan, may nabuhay. Sin revive. And I died. Ano yung namatay? Ito, yung isip niya, yung espiritu niya. Pinakamalaking factor ng inward man, yung isip. Diba? So meron dalawa nangyari nung dumating yung law. Yung sin in the flesh, nabuhay. At yung inward man, yung spirit, namatay. Nung araw po kasi, nung tinuturo yung pagkamatay ni Eva at ni Adan, ang turo sa amin, hindi ko malilimutan yon, physical. Dapat daw hindi mamamatay ang tao sa physical kung hindi nagkasala si Eva at si Adan. Wala naman sa Bible yun
Sabi ko, inisip ko, bakit nga ba hindi sila namatay sa physical? Hindi. Nagkaroon na ng kamatayan sa physical. Kaya noon, mga 900 years, 800 years, namamatay na ang tao. Kaya yun ang naging katuruan. Pero ang totoo pala, ang namatay yung inward man, yung espiritu. Kaya nga nawala yung presence ng Diyos. Yung kanilang fellowship sa Diyos ay nawala. Kasi doon namatay yung kanilang espiritu. Okay, mamaya, lalo pang magiging maliwanag po ito, loobin ng Diyos na maging maganda yung ating pag-aaral. So, yun yung nangyari. Merong nabuhay at merong namatay. Huwag niyo kakalimutan yun. Nung dumating yung law, nabuhay yung sin in the flesh, yung kasalanang nananahan sa laman, at ang namatay yung espiritu. So, yan ang idinil ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tingnan natin doon sa, sabi ng Romans 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, for what the law could not do, that it was weak through the flesh, sapagkat mahina sa laman. Bakit? Kasi merong sin in the flesh. Kaya hindi mapasunod ang tao. Kaya sinabi ni Paul na, nalaman ko, nung dumating ang kautusan, nalaman ko ang mabuti, pero hindi ko magawa. Pero yung masama na hindi ko dapat gawin, hindi ko magawa. Tapos ang sabi nung 17:18, dahil merong kasalanang nananahan sa aking laman. Nilinaw niya yon. Kaya sabi dito, ang hindi magawa ng kautusan na mapasunod ang tao dahil sa kahinaan sa laman, anong ginawa ng Diyos? Sa pagkasugo sa kanyang anak, ano sabi doon? Na nag-anyong lamang salarin, sinful flesh, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ni Jesus ang kasalanan. Kung hinatulan na, makinig kayo magaling, kung hinatulan na sa laman ni Jesus, naging pattern, naging represent ni Jesus, kung bakit siya nag-incarnate, maiintindihan natin kung bakit siya naging laman, and the Word became flesh, sabi ng John 1:12, nagkatawang tao ang berbo, naging laman, incarnate. Para isa sa purpose, ire-represent niya sa krus ang lahat ng laman ng tao na pinananahanan ng kasalanan na nung dumating ang kautusan, nabuhay yun, nabuhay. At yung espiritu niya, yung inward man, namatay. Okay. So doon sa krus, ang kinondemn, yung flesh ni Jesus. Naging sinful flesh sa anyo ng lamang lamang salarin, sabi doon. Sinful flesh. Sa flesh ni Jesus na walang kasalanan, naging makasalanan para in behalf sa bawat tao, pero ang makikinabang yung sasampalataya. So yung sinful flesh ay nirepresent ni Jesus doon sa cross, namatay, napako, namatay at inilibing. Yung sinful flesh. Pansinin ninyo, nung dumating yung law, yan yung na-revive, nabuhay sa tao, kaya alipin ang tao ng kasalanan. Pero sa krus, yung buhay na nakasalanang laman, anong ginawa niya? Napako, namatay, at inilibing. Yung nabuhay na kasalanan na nung dumating ang kautusan, ang ginawa ni Jesus, nirepresent niya sa kanyang laman, napako, namatay, at inilibing. Yung nabuhay. Yun yung pinatay. Yung makasalanang laman ng bawat tao. Okay. So kung patay na, tanong, meron pa bang buhay? Sa mata ng Diyos, yung ating laman na pinananahanan ng kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus, namatay at inilibing. Yun po bang na dati niyong kilalang nabubuhay na nung nagkasakit or kung ano man ang nangyari, namatay at inilibing? Nakikita niyo pa po ba yun? Sa natural, hindi na. In the spirit, yung ginawa doon sa ating sinful flesh, yung makasalanang laman, na nirepresent ni Jesus sa cross, noong AD 30, ito ay pinako, namatay, at inilibing. Sa mata ng Diyos, at sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, ikinukonsidera natin na itong sinful flesh, yung sin in the flesh, namatay at inilibing.
Amen po ba? Kasi naniniwala tayo sa ginawa ni Kristo Jesus. Kung ang Diyos nga legit sa Kanya yon, how much more tayo? Yun yung ating pinaniniwalaan. And therefore, kung yun ay namatay at inilibing, tanong, mabubuhay pa ba yon? Hindi na. May bisa pa ba yon? So, hindi na pwede na pag ikaw ay ligtas na, at kung sakaling ikaw makagawa pa ng pagkakamali dahil wala na tayo sa law, may intindihan mo na rin yung Christ is the end of the law, tinubos tayo sa kautusan. Where there is no law, there is no more imputation of sin. Where there is no sin, there is no more transgression. Romans 4:15, Romans 5:13. So meaning, yung inward man na binuhay na mag-uli, makinig kayo magaling, hindi na maaapektuhan ng kasalanan. Ito, yung inward man. Bakit? Kasi nagkaroon ng circumcision of Christ. Inihiwalay na yung masamang hilig ng laman. Colossians 2:11 and 12. Dito natin maiintindihan pa rin yung circumcision of Christ dito sa gospel. Na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo. Ano yung circumcision? Yung may tinatanggal na, may ino-opera na masama para din yung sa cancer o sa tumor. Pag inopera yung aalisin yung problema kasi yung tumor, di ba? Hangga't nasa tao yon, kailangan tanggalin yon, kailangan mapatay yon. Pag napatay yon, hindi na niya maaapektuhan yung tao. Parang ganun yan. Sa Kanya ay tinuli rin naman kayo. Pag sinabing tinuli, sinircumcise, inihiwalay, hindi gawa ng kamay, hindi daw operasyon ng kamay ng tao. In putting off the body of sins. Asan yung body of sins? Ito yon, yung outward man, yung sinful flesh. Na doon sa krus ng Kalbaryo, nung napako, namatay at inilibing, inihiwalay. Saan? Sa inward man. In the spirit, yung sinful flesh, namatay at inilibing, hiwalay na doon sa inward man. Kasi ano ba nangyari sa inward man? Di ba? Ang nangyari sa inward man, Ephesians 2:5 and 6. Sabi diyan, even when we were dead, noon tayo ay patay sa ating mga pagkakasala. Pero ano sabi diyan? Tayo daw ay binuhay na mag-uling kasama ni Kristo. Doon sa Kanyang resurrection, ang tao, isinama yung ating espiritu na dating patay. Ano sabi ng verse 6? Quickened and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So, sa Kanyang resurrection, yung ating inward man na dating patay, tandaan ninyo, di ba, namatay yung espiritu ng tao? Yung inward man nung dumating yung law, di ba? Nung dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Yun yung espiritu, yung inward man ang namatay. Yan naman sa krus ng Kalbaryo, sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli, yun yung binuhay. Ito pong espiritu ng tao, itong inward man, taong panloob. Yun yung resurrected, yung dating patay. Okay? Raise up together. Ang sabi nung 5, quickened, binuhay, tapos ibinangon, nakalakip ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Ngayon, makinig po kayo magaling. Kaya natin sinasabi na yung new creature, dati ito patay. Nung wala pa, before the cross, ito po ay died. Ito naman yung buhay. Pero after the cross, yung ginawa sa cross, ni-represent ni Jesus yung outward man na matay at inilibing, kaya ito ngayon ang pinatay. At yun namang espiritu sa pagkabuhay na mag-uli, nasabi daw, quickened, binuhay, and raised up together sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli, isinama ni Kristo Jesus. Saan? Pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa sangkalangitan. Yun yung kalalagayan ng ating inward man. Past tense na po yun. Ibig sabihin, hindi natin nakikita, pero yun ang ginawa niya doon sa ating taong panloob. At pag ikaw ay sumampalataya, yun ang nangyayari sa iyong taong panloob na buhay. Kaya nga po, born again, yung word na born again, at saka yung raise up, magkasing kahulugan. Ang isang bata, di ba, pag isinilang,
nagkakaroon ng buhay. Bakit ba born again? Kasi ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa espiritu, yung inward. Yung laman, flesh, outward. Pero yung espiritu na binuhay, yun po yung inward, yung ating taong panloob. Kaya sa isang born again, meron siyang dalawang pagkatao. 2 Corinthians 4:16. Yan, for which cause we faint not, hindi tayo nanghihimagod. But though our outward man perish, bagaman ang ating taong physical ay pahina ng pahina, tama po ba? Habang tumatagal, humihina yan. Diba? Nagbabago. Yet, the inward man, yun daw taong panloob, yung ating espiritu, pag ikaw ay born again, at ikaw ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, espiritu, di ba? Palakas ng palakas yun. Renewed, kung maaari, day by day. Nababago, araw, habang nakapokus ka sa salita ng Diyos. Renew day by day. So, makinig po kayo magaling. Pag ikaw ay na-born again, meron kang dalawang pagkatao. Kaya doon natin na-apply yung man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa literal na physical na pagkain, kung hindi sa bawat salita ng Diyos. Bakit? Kasi yun yung nagbibigay ng buhay. Yun yung nagpapalakas. Makinig po kayo. Sa bawat bagay na gamit ng tao, halimbawa, let's say, yung mga gadget natin, halimbawa, 2-in-1, ganun ba? Package deal. Kailangan naiintindihan mo yon. Yung dalawang pakinabang sa isang produkto o tatlong pakinabang sa isang produkto. Di ba? Kailangan, paano mo maiintindihan? Mayroong mga manual. Halimbawa, yung cellphone, yung relo, may mga manual yan. Ang isang tunay na mananampalataya, naiintindihan niya, dalawa na yung kanyang pagkatao. Kung talagang born again ang isang mananampalataya o isang tao, meron kang manual paano mo magiging guide sa'yo sa dalawa mong pagkatao. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sapagkat kung talagang alam mo na meron kang dalawang pagkatao, pahahalagahan mo yan. Di po ba? Pero kung mananatili tayong walang alam, hindi mo alam na meron kang dalawang pagkatao at nabubuhay ka lamang sa sarili mo, medyo yun ang delikado. Kasi ganun kahalaga yung manual. Paano mo gagamitin yung dalawang pagkatao mo? Ano ang instruction para magamit mo yung dalawa mong pagkatao? Parang produkto din lang yun eh. May mga manual na dapat mong maunawaan. Bago mo gamitin, basahin mo muna yung instruction. Kasi maaaring maging danger, masira agad yan, or baka mapahamak ka. Baka biglang mag-cause siya ng sunog pagka mali ang gamit mo. Ganyan din yung kahalagahan ng Bible na maunawaan natin na maliwanag ang Ebanghelyo para maunawaan mo na meron ka ng dalawang pagkatao at paano mo i-apply ang paglakad niya sa buhay sa lupang ito. Amen po ba? Kaya napakahalaga na ginagamit at nag-aaral tayo paano natin ipamumuhay ang salita ng Diyos sa dalawa nating pagkatao. Diba? Kasi kung mapapahalagahan mo lamang yung isa at mapapabayaan mo, nai-ignore mo yung isa, sayang. Last Wednesday po kasi pinaksa namin yung kailangan makawala ang isang born again sa pagkasanggol, pagka-baby. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata. Kasi pag isinilang ng mag-asawa yung baby, so magiging tagapagmana yan, di ba? Heir. Walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon din ng lahat. Ibig sabihin,
Sabi, ang palad ng baby na yan, siya yung tagapagmana. Pero ang sabi doon, wala siyang pagkakaiba doon sa alipin. Bakit? Kasi, alam ng mga magulang na tagapagmana, pero yung baby, hanggat wala pa siyang knowledge, wala siyang consciousness, hindi niya alam kung ano yung kanyang mamanahin, at hindi rin niya alam na siya ay tagapagmana, at wala siyang alam ng mga bagay tungkol sa kanyang mga magulang. Doon sa master. Para din daw siyang kagaya nung equal lang daw sila nung alipin. Ito servant. Ito baby na tagapagmana. Pero sa kondisyon ng kanilang kalalagayan, parehas din sila. Bakit? Yung alipin, hindi niya pinakikialaman yung mga bagay ng kanyang amo, ng mga daddy at mommy nito. Wala siyang masyadong alam sa mga bagay ng kanyang master, ng kanyang amo. Bakit? Hindi niya pwedeng pakialaman yun. Diba? Kaya habang ang isang tagapagmana ay bata, baby, sanggol, walang alam. Kaya yun ang dahilan kung bakit madilim din ang kanyang isipan. Pag sinabing madilim ang isipan, darkened, walang liwanag na siya ay, sa sarili niya na siya ay tagapagmana kung ano yung kanyang mamanahin. Wala pa siyang alam, unconscious pa siya. Kaya dapat hindi siya manatiling baby. Dapat mag-mature siya. Paano siya mag-mature? Sa pamamagitan ng gatas. At habang tumatagal, kung kakain siya ng mga solid foods, and then magkakaroon siya ng huwisyo, kamalayan, at meron siyang matututunan, at makikilala niya ang daddy at mommy niya. Tama po ba? Amen po ba? Ganyan din ang kalalagayan ng bawat mananampalataya. Hindi po sapat na tinanggap lang niya, nagsisi siya ng kanyang kasalanan, tinanggap niya bilang tagapagligtas si Jesus. Pero hindi siya nag-aaral at hindi nag-grow sa knowledge, walang kabuluhan. Gusto kong makita ninyo, simple lang itong ating pinapaksa, pero gusto kong makita ninyo na napaka-importante nung paglago sa kaalaman patungkol sa biyaya ng Diyos. Kung bakit natin ito pinag-aaralan, dapat ma-master nyo yan. Dapat maging familiar yan. Yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na mag-uli. Kasi doon mo matatanggap na ikaw ay bago ng nilalang. Hindi magiging mahirap maintindihan yung mga connection ng mga revelation ng Bible na sa New Covenant, He make all things new. Lahat ng bagay ay ginawa niyang bago. At tayo ay bago ng nilalang. At tayo ngayon ay tayo rin yung templo ng Espiritu Santo. Kung noon ay may templo, mga luma, physical, di ba? Merong bahay ng Diyos, which is the temple, na noon ay doon nananahan ang Diyos at nakikipag-usap ang Diyos sa Old Covenant system. Pero sa New Covenant, ginawa ni Jesus ang lahat ng bagay na bago. At makikita natin ang bawat mananampalataya, in the Spirit, ikaw ang templo ng Espiritu Santo at magkakaroon ka ng bagong kaisipan na anuman ang mangyari, kasama mo ang Diyos despite na mayroong iba't iba tayong mga experience sa physical, sa emosyon. Pero paninindigan mo dahil nasusulat, ang iyong espiritu ay bago ng nilalang. Through the resurrection, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, kasamang binuhay na mag-uli na dating patay, yung ating inward man, habang tinatanggap niya ang salita ni Kristo about sa gospel, yun yung nagbibigay ng buhay. John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ano yung Espiritu? Salita niya. Bakit? Ano sabi doon? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ganun ka-importante na yung salita patungkol sa Ebanghelyo ay tinatanggap natin kasi diyan ka na born again. I have begotten thee through the gospel.
ipinanganak ko kayo, isinilang kayong muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At through the gospel din, diba? I have begotten you through the gospel. Ganun siya kaselan. At through the gospel din, tayo ay sinilled ng Holy Spirit. Pagkatapos nating marinig ang doctrine ni Christ, ang aral ng katotohanan, at inyong pinaniwalaan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Paano mo matitiyak? No matter what na minsan, nararanasan mo, nararamdaman mo, wala, pag dukot mo sa bulsa, pag tingin mo sa wallet mo, wala ka na palang pera. Pero andun pa rin sa iyo ang katiyakan na kasama mo ang Diyos dahil meron kang pinanghahawakan na salita at aral ni Kristo. Although may time malusog ka, although may time may sakit ka, dahil ang physical ay nakakaranas ng ganon, pero matitiyak mo, nasa iyo ang Holy Spirit. Why? Kasi maliwanag sa iyo at napakinggan mo, buhay sa iyo ang salita ni Kristo, yung aral ng katotohanan. Paano mo matatayuan at matitiyak na maraming nagtuturo na nawawala ang kaligtasan pag nagkakaroon ka ng gawa ng kamalian? Paano mo matitiyak na hindi maapektuhan yung iyong espiritu sapagkat secured na yon? Ang sabi ng Colossians 1:13, tingnan natin. Who had delivered us, past tense na yan, from the power of darkness. Ibig sabihin, iniligtas ka na sa kapangyarihan ng kadiliman and had translated us. Itong ating espiritu, translated na sa kanyang kaharian. Hindi na pwedeng maghari ang kadiliman, ang kasalanan. Wala nang bisa kasi ang kasalanan. Doon sa inward man mo, makinig kayong magaling, nauunawaan mo malinaw na sa iyong taong panloob, inward man, ay ligtas na. At nasa kaharian na ng Diyos. Di ba sabi ng verse 6 ng Ephesians chapter 2, and had raised us up together, past tense, in heavenly places, seated in heavenly places with Christ, kasamang pinaupo ni Kristo. So, anong panghahawakan mo? Yung sinasabi ng kasulatan. Andun yung iyong kapanatagan. Although, may mga nangyayaring hindi maganda sa mundong ito, pero dahil sinabi ng salita ng Diyos, ng bisa ng ginawa ng Ebanghelyo ni Kristo, ay secured na yung inward man mo. Balik ulit, Colossians 1:13. And had translated, past tense, saan? Into the kingdom of His dear Son. Diba? Ang problema, pastor, ang daming simbahan, hindi na uunawaan yan at hindi yan ang pinaninindigan. Future pa yan. Maraming simbahan, future pa yan. Pero sabi ng salita ng Diyos, nangyayari na yan. Sa sino mang sumampalataya, nangyayari na yan. Naganap na yan. Ano paniniwalaan mo? Yung nasa kasulatan o yung paniniwala ng majority? Yan yung laban, yan yung battle, yan yung struggle. Kaya dito, nililinaw na kailangan maliwanag sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo na yung ikaw ay bago ng nilalang at yung espiritu mo ay nasa pagkaharian na ng Diyos. Hindi ka nasanggol. May knowledge ka. Alam mo na. Lumalago ka. Alam niyo yung marunong, hindi na yung madadaya. Yung bata madadaya pa yun eh. Di ba? Madaling nauuto pagka wala pang masyadong alam. Pero yung marami ng alam, hindi mo yung madadaya. Alam na niya yung totoo. Ganon din tayong mga mananampalataya. Dahil tayo ay na kay Kristo, si Jesus ang katotohanan. Amen? Amen.